At kanina pa po ay pinapakita po namin sa inyo ang live na kuha ng mga kali po sa bandang kanan po ng new screen. Ito pong makali dito sa Zamboanga at makikita nyo talaga kung paano na bakante o nawala yung mga tao. Pakonti-konti lang po yung mga tumatawid dyan. Pero ito pong lugar na kinakapwesto namin ay napakaabalang lugar. Lalo pat marami po dito mga commercial establishments at may hospital pa dito sa katabi. At katunayan, hindi lang po yan ang sarado, kundi yung ibang bahagi ng Zamboanga. Kaya yung buhay po nila dito talagang hirap dahil walang masyadong mabilan ng pagkain o mga supplies. At balot ng takot yung mga residente dahil sa konting takbuhan o di kaya po ay pagmamadali ng mga sasakyan ay parang signal na ito sa mga residente na magmadali rin dahil may mga rebelde sa malapit. Kaya ito po ang bumabalot na takot ngayon sa mga residente ng Zamboanga hanggat di nare-resolba ang partikular na sitwasyon na ito. Samantala, pinag-aaralan po ng DOJ ang pag-ain ng kasong rebellion o sedition laban sa mga taga-MNLF na sangkot sa gulo dito po sa Zamboanga City. Kumakalap na raw sila ng ebidensya at binubuo ng panel of prosecutors para rito. Sabi naman ni dating Press Secretary Jess Dureza na dati ring presidential advisor on the peace process ng termino ni dating Pangulong Gloria Arroyo, dapat ipagpatuloy ang paghanap ng mapayapang solusyon sa krisis. Kailangan daw kausapin ng pamahalaan si MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Samantala, nakausap ng GMA News ang ilang commander ng Northwest MNLF Command sa Lanao del Norte. Hindi raw sila sangkot sa nangyayaring standoff dito sa Zamboanga. Naghihintay pa sila ng utos mula kay Miswari. Yung mga tao ko dito, pag tanggap ko yung kwan dito sa Iligan, sabi ko, hindi kami padala ng tao dyan. Supporting the people in Zamboanga means the escalation of what? Rebellion ba ma'am? Or wala pa? Kasama yan sa pinag-aaralan. That's part of the function or the assignment of the team to determine the proper charges based on the facts.